Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay narito na naman tayo upang talakayin ang isang panibagong paksa. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa konsepto at mga salik ng demand. Ang pagkonsumo ng mga produkto at serbisyo ay may kaakibat na kabayaran dahil ang mga ginamit na materyales upang gawin ang mga ito ay may halaga. Sa bahaging ito, malalaman mo ang iba't ibang salik na maaaring makaapekto sa presyo ng mga produkto at serbisyo at kung paano nito naaapektuhan ang kagustuhan at kakayahan ng mamimili na bilhin ito sa iba't ibang presyo. Lahat ng tao ay may pangangailangan partikular na sa damit, pagkain at tirahan na dapat tugunan sa ating pamumuhay. Dito na papasok ang tinatawag nating demand. Pag sinabi nating demand, ito ay tumutukoy sa dami o bilang ng uri ng mga produkto o serbisyo na katutugon sa gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ang presyo ng produkto o serbisyo ay may malaking epekto sa pagtatakda ng demand sa mga consumer. Sa madaling sabi, ang presyo at demand ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat ito ay palaging magkakaugnay. Kapag tumataas ang presyo, ay bumababa naman ang bagay na gusto o kayang bilhin ng mga consumer. Sa kabilang banda, sa tuwing bumababa naman ang presyo ay tumataas ang dami, gusto o kayang bilhin ng mga mamimili. Ang mga pangyayaring ito ay tinatawag na inverse relationship o negative correlation. Mayroon din tayong tinatawag na ceteris paribus kung saan nakasaad dito na ang presyo lamang ang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng quantity demanded habang ang ibang salik ay hindi nagbabago o nakaaapekto. Batay sa batas ng demand, sa tuwing ikaw at ang iyong pamilya ay magdidesisyon na bumili ng isang produkto o serbisyo, ang inyong pinagbabatayan ay ang presyo. Halimbawa, sa tuwing ikaw ay bumibili sa tindahan, tinatanong mo muna ang presyo upang ikaw ay makapagdesisyon kung ilan ang iyong mabibili batay sa iyong dalang pera. Mayroong tatlong ebidensya sa batas ng demand. Ito ay ang demand function, demand schedule, at demand curve. Kapag sinabi nating demand function, ito ay isang matematikong pagpapakita ng dituwirang ugnayan ng presyo at dami o kantidad ng demand. Ang formula nito ay QD is equals to X minus YP, kung saan ang QD ay nangangahulugang kantidad ng demand, ang X naman ay nangangahulugang kantidad ng demand kung ang presyo ay 0, at ang Y naman ay ang slope o hilig, at ang P ay presyo ng produkto. Kapag demand schedule naman, ito ay isang chart na nagpapakita ng dituwirang ugnayan ng presyo at kantidad ng demand. Gawin nating halimbawa ang punto sa graph A. QD is equals to 150 minus 2P. Dahil ang presyo sa punto sa graph A ay 75, isa-substitute lang natin to sa P na nangangahulugang presyo. Dahil dito, ang formula ay magiging QD is equals to 150 minus 2 times 75. QD is equals to 150 minus 150. QD is equals to 0. Sunod naman ay ang demand curve. Ito ay tumutukoy sa grafikong representasyon na dituwirang ugnayan ng presyo at kantidad. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang mga salik ng demand. Una ay ang kita. Pangalawa ay ang panlasa, sunod ay ang dami ng mamimili, populasyon, magkakaugnay na produkto, mga inaasahan ng mamimili, at klima o weather. Sa salik na kita, ito ay nangangahulugang directly proportional ang kita at kakayahan ng taong bumili. Ibig sabihin, kapag tumaas ang kita ng mga mamimili, ay tataas din ang kakayahan niyang bumili ng produkto o serbisyo. Sa kabilang banda naman, kung bumababa ang kita ng isang mamimili, ay bumababa din ang kanyang kakayahang bumili. Mayroon tayong dalawang uri ng produkto na nagbabago batay sa kita.
ang normal goods at ang inferior goods. Ang normal goods ay tumutukoy sa mga produktong dumadami ang demand sa isang produkto dahil sa pagtaas ng kita ng tao. Halimbawa, ang itlog ay isang normal goods para kay Mang Berto. Dahil sa pagtaas ng kita ni Mang Berto, kaya na niyang makabili ng isang tray ng itlog kada isang linggo, kumpara sa pasampu-sampung piraso ng itlog noon. Ngunit, kapag bumaba ang kita ni Mang Berto, ay bababang muli ang demand niya sa itlog at bibili na lamang siya ng sapat para sa kanyang pamilya. Kapag sinabi naman nating inferior goods, ito ay tumutukoy sa pagtaas ng demand sa pagbaba ng kita ng isang mamimili. Halimbawa, ang inferior goods para kay Aling Bebang ay sardinas. Dahil mababa ang kanyang kinikita, mas mataas ang kanyang demand sa sardinas. Ito ang palagi niyang binibili dahil sa ito lamang ang kasya sa kanyang kinikita. Ngunit kapag tumaas naman ang kita ni Aling Bebang, maaaring bumaba ang demand niya sa sardinas. Ngunit kapag tumaas naman ang kita ni Aling Bebang, maaaring bumaba ang demand niya sa sardinas dahil makakabili na siya ng mas mahal na produkto katulad ng karne. Sunod naman na salik ay ang panlasa. Ito ay kapag naaayon sa panlasa ng mamimili ang isang produkto, tataas ang demand nito at kapag ito ay hindi naman ayon sa panlasa ng mamimili, bababa ang demand mo para dito. Halimbawa, kung ikaw ay mahilig sa mga pagkaing matatamis, ang karaniwang produkto na mayroon kang mataas na demand ay ang mga pagkain katulad ng tsokolate at candy. Ang susunod na salik ay ang populasyon, kung saan kung malaki ang populasyon, maraming tao ang may pagnanais at may kakayahang bumili ng produkto kaya tumataas ang demand nito. Sunod na salik ay ang dami ng mamimili. Dito, mayroon tayong tinatawag na bandwagon effect. Sa bandwagon effect, kapag marami ang bumibili ng isang produkto, nahihikayat din bumili ang ibang tao. Halimbawa, nang mauso ang Dubai Chewy Cookie, maraming mga mamimili ang bumili ng mga sangkap sa paggawa nito. Ito ay maaaring pang personal na pagkonsumo o pang negosyo. Sunod na salik ay ang presyo ng magkakaugnay na produkto. Ang mga magkakaugnay na produkto ay nakaiimpluwensya sa demand ng isa't isa. Mayroong dalawang uri ng magkakaugnay na produkto. Ito ay ang complementary goods at substitution goods. Pag sinabi nating complementary goods, ito ay mga produkto na sabay ginagamit at hindi magagamit kung wala ang isa. Halimbawa nito ay kung bibili ka at gagamit ng toothbrush, ay kailangan mo din bumili ng toothpaste para magamit ito. Dahil dito, kapag bumaba ang demand sa toothbrush, ay bababa din ang demand sa toothpaste. Pag sinabi naman nating substitution goods, ito ay ang mga produktong maaaring may alternatibo o ipalit sa nakasanayan. Ang halimbawa nito ay ang karne ng baboy at manok. Dahil sa pareho naman itong pwedeng maging ulam, kapag tumaas ang presyo ng karne ng baboy ay maaaring bumili ng karne ng manok bilang kapalit nito. Dahil dito, bababa ang demand ng baboy at tataas naman ang demand para sa manok. Ang sumunod na salik ay ang inaasahan ng mga mamimili. Dito, kapag inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng isang produkto o serbisyo sa hinaharap, tataas ang demand ng produkto sa kasalukuyang panahon. Halimbawa, kapag mayroong okasyon gaya ng undas o araw ng mga patay, dahil sa inaasahan ng mga mamimili na tataas ang presyo ng bulaklak sa linggo ng okasyon, maaaring bumili ang consumer bago pa sumapit ang nasabing okasyon. Ito ay upang makatipid. Dahil dito, tataas ang demand ng bulaklak sa kasalukuyang panahon. At kung sakali namang bumaba na ang presyo ng bulaklak, hindi na bibili ng marami ang mga consumer sa kasalukuyan dahil naghihintay na lang silang bumaba ang presyo bago bumili ng marami. Bukod dito, ang mga paghahanda tulad ng pista, bakasyon at salo-salo sa pamilya ay nagdudulot ng pagtaas ng demand. Kung walang okasyon, mababa naman ang demand sa ilang mga produkto at serbisyo.
Sunod ay ang klima o weather. Dito, ang mga produktong ginagamit tuwing mainit at maulan ay mataas ang demand. Ang mga produktong ginagamit tuwing malamig o maulan na weather o klima ay may mataas na demand sa panahon nito. Kung hindi na maulan o malamig, mababa na ang demand nito. Gayun din sa produktong ginagamit tuwing mainit. Mataas ang demand nito kung mainit at mababa naman kung hindi na mainit. Ang mga pagbabago sa demand ay nagdudulot ng paggalaw sa demand o demand curve. Ang paglipat ng demand curve ay nangangahulugan na ang nakakaapekto sa demand ay ang mga salik na ating tinalakay at hindi ang presyo dahil mananatili lamang ito. Pagmasdan ang graph na ito. Kapag ang graph ay lumipat sa kanan, ibig sabihin ay tumaas ang demand ngunit nananatili ang presyo. Tignan ang presyo ng 3 piso. Sa unang kurba, ang demand para dito ay 20. Sa pangalawang kurba ay tumaas ang demand at naging 30. Sa kabilang banda, kapag lumipat naman sa kaliwa ang kurba, ibig sabihin ay bumababa ang demand kahit nananatili ang presyo. Tignan ang presyong 2 piso. Kapag ang presyo ay 2 piso sa unang kurba, ang dami ng produkto na kayang bilhin ay 40. Ngunit sa ikalawang kurba, ito ay magiging 30 na lamang kahit parehas lang naman ang presyo nito. Hanggang dito na lamang po ang talakayan natin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!